Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Hindi maampat-ampat ang mga mainit na issue na hinaharap ng ating mga kababayan. At ngayon po ay nag-viral na naman, mga kababayan. Itong tagapagtahol ni Marcos na si Aling Claire Marites Castro. Puro Marites Chismis, intriga, at mga panunulsol at panguudyok. Yun po mga binabanggit niya. Kaya nga, ang tawag sa kanya, tagapagtahol, barker. Pag barker, you don't communicate properly para sa kabutihan ng bayan o kabutihan ng interes ng mamamayang Pilipino. Yan po dapat, sana, ideally, yan po ang isang Presidential Communications Officer. Pero si Claire Castro po ay farthest from that. Malayong malayo po sa ganyang definisyon ng isang totoong presidential communicator, mga kababayan. Kaya nung nakarang araw ay pinotakti siya at dinumog ng napakadaming negatibo na hataw ng reaksyon ng ating mga kababayan ng kanyang nagkokomentaryo siya obviously patungkol sa mga insidente ng karahasan o mga mararahas na mga pangyayari na kinasasangkutan ng mga kabataan, mga minor de edad sa iba't ibang paaralan sa ating bansa. At ang pinakahuli, itong kalunos-lunos at nakakalungkot na pangyayari ng mass shooting sa Ateneo de Zamboanga. At ang komentaryo ni Claire Castro ay pangbabaluktot sa tamang pananaw ng realidad ng lipunan at ng mga kaganapan sa ating bayan. Una ay sinisisi niya ang mga guro, ang mga teachers, yung teacher factor. Kung bakit daw nagiging walang mudo ang mga kabataan dahil malamang maraming mga guro ang nagtuturo ng ganong uri ng kawalang mudo. Hindi magandang pag-uugali, hindi magandang asal sa mga kabataan. Well, yung ganyang pahayag ay very sweeping, very unfair, no? Para po patulan sana natin si Claire Castro. Pero dahil siya ay gumagamit ng presidential cover ng kanyang plataforma, ang Malacanang at ang Office of the President, mabigat po ang epekto noon. Kaya pinotakti siya ng taong bayan. May mga nag-react, no? Halimbawa, ang isang nag-react sa kanya ay isang retired Major General sa Marines, si retired Major General Orlando De Leon. Sinabihan siya ni General De Leon na wag mong iparis o itulad sa iyo ang mga guro na nagturo sa iyo. Ibig sabihin, kung anong pagkatao mo, sa iyo yun. At huwag mong sabihin na kung ano ka ngayon ay dahil sa mga guro na nagturo sa iyo. Ikaw yun. Pagkatao mo yan Kung balahura at balasubas ka at tagapagtakip ka ng mga magnanakaw at kurakot at tagapag-twist ka, tagapag-torse, no? Tagapag-distort ka ng katotohanan, sa iyo yun. Hindi tinuro sa iyo ng mga guro mo yan, Claire Castro. Kaya wag mo kaming idamay dyan. At wag mong lahatin ang mga guro at ang sistema ng edukasyon ng mga pinagsasakripisyuhan ng ating mga guro. Nag-react din po dito sa baluktot na pahayag na ito ng tagapagtahol ni Marcos na si Aling Claire Marites Castro. Ang isa sa mga kilalang academic and prominent personality na si Dr. Carl Balita. Sinabi ni Carl Balita na dapat tingnan ang mga pagsasakripisyo ng mga guro ng Filipino teachers natin kung bakit lahat na lang ay ibubunton ang sisi sa kanila. Hindi naman tama po na pananaw yun, no? Walang mudo. Ibig sabihin ni Carl Balita ng walang mudo, walang maayos na sweldo at benepisyo, kulang. At overwork pa, overload pa. At ang dignidad ng mga guro, mababa ang pagtingin. At pati po ang mga personal nilang problema ay bit nila. Kaya hindi po tama na sweeping itong mga negatibo na mga pahayag ni Claire Castro na maraming karahasan involving mga minors, mga kabataan, dahil daw sa kapalpakan ng mga guro na nagtuturo ng pagiging walang mudo sa mga kabataang Pilipino. At
talaga naman pong nag-react din itong si Direk Daryl Yap, no? Isa din ito sa prominenteng batang henerasyon ng mga filmmakers and film director. At sabi niya, ang parehong mga magulang ko ay guro. Kaya ikaw, Claire Castro, dahil guro ang mga magulang ko, at sabi mo walang mudo ang mga guro, ang tawag ko sa iyo, putang ina mo. Minura ni Daryl Yap si Aling Claire Marites Castro. Madami pa ang nag-react dito sa baluktot, walang katuturan at talaga namang hindi matino na uri ng mga pahayag na ginawa ni Claire Marites Castro na tagapagtahol ni Bongbong Marcos Jr. Since day one po na naging tagapagtahol ni Marcos, si Claire Castro ay magnet na po ito ng mga negatibo at napakaraming mga nag-uumapaw na galit ng mga tao dahil sa kanyang style. Binabaluktot niya mga pahayag, nagsisinungaling ng mga style niya, at nang bubunton ng sisi, nanguudyok at nanggagatong. Parang talagang troll, no? Talagang fake news peddler at operator talaga para hindi mag-communicate ng totoo at tama para sa gobyerno, para maintindihan ng taong bayan ang mga nangyayari. Ang kanyang ginagawa ay barker talaga. Yung mga kahalintulad lang na kategorya na pinadamitan mo lang siya ng kunwari disente, pero barker pa rin. Tapos pinaakyat sa Malacanang, pero barker pa rin ang kanyang ang uri ng pagkatao niya. Halimbawa, yung mga barker hindi natin minamaliit. Ibig sabihin po linya nila yon eh. Pero doon lang nahahanay si Claire Castro. Hindi niya pwedeng gamitin dapat ang presidential power and authority bilang tagapagsalita, kunwari ni Marcos. Kasi sa barker po, ganito lang ang ginagawa nila para mabuhay sila eh. Marangal naman po yon. At yun dapat ang gawain ni Claire Castro. Doon siya sa mga barker sa Cubao. Halimbawa, pag barker ka, binabayaran ka ng 20 o 50 pesos para magtawag ng pasahero. Halimbawa, Kogyo, Kogyo, Kogyo! Antipolo, Antipolo, Antipolo! Cubao, Cubao! Doon lang po nababagay si Claire Castro. Kahit abogada siya, ang style ng kanyang mga pamamahayag, ang style ng kanyang pag-deliver ng message, pang barker, no? Dapat doon siya sa barker sumama. Subalit, ipinilit gamitin ni Lisa Araneta, ni Bongbong Marcos itong si Claire Castro, at siya ay ginamit bilang tagapagtahol. Gamit ang otoridad ng presidente, gamit ang pondo ng taong bayan, gamit po ang Malacanang. Ayan. Kaya natin siya pinupuna. Hindi po natin minamaliit ang mga barker. Marangal at matino naman po ang mga barkers. Nabubuhay sila ng patas. Pero ang kategorya ng pamamahayag at style of communication ni Claire Castro ay pang barker. Kaya barker dapat siya. Doon siya sa Cubao. Hindi sa Malacanang, mga kababayan. Kaya naman, nag-arogante pa siya kagabi, no? Mukhang nagpahayag pa siya ulit. Sabi niya, hindi ako hihingi ng kapatawaran o mag-say ng sorry. Ang mag-say ng sorry o maghingi ng kapatawaran, yung mga nag-take out of context ng aking pahayag. Kulukoy talaga. Paano ka na-take out of context? Talagang yun naman ang sinasabi mo. Iniinsulto at binabastos mo ang mga guro. Bakit mo sasabihin na taken out of context ka? Na misinterpret lang daw siya. Kulukoy talaga itong si Claire Castro. Mantakin mo sa pagbabaha na ito. Ang kanyang mga pananaw ay dapat sisihin ang mga Duterte. Dahil hindi nila ginawa sa panahon nila ang pag-aayos ng pagbabaha. Excuse me Sa panahon ng Rodrigo Duterte, walang ganitong uri ng mga pagbabaha at pamimerwisyo at pagpipinsala. Dahil inaayos nila ang kanilang mga problema sa pagbabaha ng matino. Hindi man perpekto, pero hindi ganito kalubha at kalala. Sa inyo, sa panahon po ng mga Duterte Group, mga kababayan, ay inayos ang comprehensive plan, inayos po ang comprehensive management ng mga flood control. Ang nangyari, ang mga Duterte pa ang sinisisi. Samantalang sa ilalim ng gobyerno ni Marcos Jr., mga kababayan, siya po ang hindi nagpatupad ng flood control, pinagkakitaan pa ng mahigit 1.9 trillion pesos, pinagnakawan na ang taong bayan, isisisi pa rin ni Claire Marites Castro sa taong bayan at kay
at kay Pangulong Duterte at kay Sara Duterte ang issue ng kanilang kapalpakan at kabulukan. So malinaw mga kababayan na hindi po tama at tugma ang pananaw ni Claire Castro sa realidad ng katotohanan. At ito ang dahilan kung bakit ang kanyang mga pahayag ay dinumog at pinotakti mga kababayan ng negatibo at napakalubhang matinding pagkagalit ng mamamayan. Ang kanyang pangiinsulto sa mga kababayan natin, sa mga guro, at ang kanyang pangbabaluktot ng pahayag na ito, pagpapakita ito kung gaano kabulok ang gobyerno ni Marcos para payagan po ang isang kategorya ng troll at barker kagaya ni Claire Castro na siya naman po ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng problema dahil walang matino na communication line. Ang gobyerno puro panluloko, puro katiwalian at puro pagtatakip-takip at pagtatabon-tabon sa kabulukan ng gobyerno ang kayang gawin ng kanilang barker na si Aling Claire Marites Castro. Kaya ito po ang ating napapala sa pagkakaroon ngayon ng problema natin sa pagbabaha at problema sa iba't ibang aspeto ng panggobyerno, pinagtatakpan at pilit na binabaluktot ni Claire Castro ang sitwasyon ng ating bansa. Kaya may pananagutang kriminal din ito si Claire Castro, no? Yun nga ang sabi sa kanya ni Congressman Igay Erese, kung ikaw ay atat na mag-challenge sa amin na mag-file ng kaso, na alam namin, sabi ni Congressman Igay Erese, walang patutunguhan yan dahil nandyan si Boying Rimulya, asong tagapag-atake yan, asong ulol ni Marcos Jr. at nangangagat lamang doon sa kalaban sa politika. Antayin mo ang 2 taon pagkatapos nito na mawawala sa poder ang kapangyarihan ng presidente mo at huwag kang tumakas dahil papanagutin ka ng taong bayan, Claire Castro. Yan po ang binanggit ni Congressman Igay Erese. At ito ay isang pag-challenge kay Claire Castro. Antayin mo na ikaw ay sisingilin ng taong bayan at ikaw ay mananagot kasama sa iyong amo na si Marcos Jr. at mga magnanakaw at mandarambong sa gobyerno na pinagtatanggol mo, mga kababayan. Maraming salamat sa taong bayan na ngayon ay namumulat at naninindigan na sila na po ang sumisita at naglalatigo dito sa barker mismo ni Marcos Jr. Tuloy-tuloy po ang ganitong uri ng pagkagalit ng mamamayan dahil mas lalo pang inuudyukan ni Claire Castro ang taong bayan sa kanyang mga pinaggagawa. Mga kababayan, maraming salamat po at patuloy kayong nagsusubaybay at tinatangkilik niyo po ang ating programa dito sa Ka Eric Celis Balita at Talakayan sa ating YouTube channel. May katapusan din po yan si Claire Castro. May hangganan din po ang kanyang pagmamalabis. May katapusan din po ang kanyang mga kasamaan sa pagbabaluktot niya ng mga katotohanan at pangyayari na nagaganap sa ating bayan at sa ating buong lipunan. Maraming salamat at nandyan pa rin kayo na nagtatangkilik ng ating mga programa sa Ka Eric Celis YouTube channel. Nawa po ay maging maayos ang ating patutunguhan sa pagdating ng tamang panahon na mapapanagot na natin itong mga kagaya ni Claire Castro at ng kanyang amo na sila Marcos at sila Romualdez. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, mga kababayan, kundi tayo pa ring mga Pilipino. At huwag nating kalimutan sa pag-usad ng panahon at pag-usad ng lakas ng pagtindig at paglaban ng mamamayan, may mabuting magaganap po para sa ating bayan. Hindi malayong mangyari po na pwedeng hindi nga matapos ni Marcos Jr. ang kanyang puder at pwede nga pong siya ay mapapanagot sa malala at malubang krimen na kinasasangkutan nila kasama ang mga aliporis at mga tauhan nila kagaya po ni Claire Marites Tagapagtahol Castro. Muli, ito po si Ka Eric. Saludo sa inyong pagtangkilik at pagsuporta sa ating YouTube channel. May God bless everyone and may Allah be with those who are Muslim brothers and sisters, and muli bantayan ninyo ang mga updates
sa ating balita at talakayan at huwag kayong tumigil sa pag-share at pag-promote ng ating mga videos para sa kamalayan at pag-angat ng pagtatag ng paninindigan ng ating mga kababayan. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!